Interesado ka ba magpa-LASIK? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung sino-sino nga ba yung mga pwedeng mag-undergo ng procedure na tinatawag na LASIK. Tara, let's discuss. Marami sa mga pasyente namin sa mata ay merong sakit na tinatawag na refractive error or grado sa mata. At para mapalinaw ang kanilang mga paningin, ay pwede namin sila bigyan ng salamin or contact lens na may grado. Pero ilan sa mga pasyenteng ito ay ayaw magsuot ng salamin or ng contact lens dahil mas gusto nila ng mas permanenteng solusyon para sa grado ng kanilang mga mata at mapalinaw ang kanilang mga paningin. Diyan pumapasok yung tinatawag na refractive surgery. At ang pinakasikat dyan ay yung LASIK procedure. Sino-sino nga ba ang mga pwedeng sumailalim sa procedure na ito? Pero bago ang lahat, meron na po akong videos na nagawa about refractive errors at refractive surgery na pwede nyo nang panoorin para mas maintindihan nyo yung mga i-discuss natin dito. Pero para sa mabilis na discussion, ang refractive error ay grado sa mata, na kung saan yung pag-focus ng ilaw sa loob ng mata ay hindi tama at nagkokos ito ng paglabo ng paningin. Ang LASIK naman or yung laser-assisted in situ keratomiliosis ay isang uri ng laser eye surgery na kung saan gamit ang laser ay babaguhin or huhulmahin ang hugis ng cornea para maitama ang maling pag-focus ng ilaw sa loob ng mata para makakita ito ng malinaw. Ginagawa ito gamit ang advanced laser technology na mabilis lamang at hindi naman masakit. Ito ay mas permanenteng paraan para mapawala ang grado sa mata kumpara sa contact lens at salamin na temporary lamang ang effect habang suot lamang ito. Ngunit hindi lahat ay pwedeng sumailalim sa procedure na ito. So sino-sino nga lang ba ang pwedeng magpa-LASIK? Narito ang ilan sa mga criteria. Una ay dapat nasa tamang edad na. Dapat ang pasyente ay nasa 18 years old and above. Dahil ang grado ng ating mga mata ay patuloy pang nagbabago habang tayo ay nagkakaedad. Hanggang sa umabot ito ng at least mga 18 years old na medyo nagiging stable na ito. Mas mainam kasi na stable ang grado ng mga mata bago pa ang operasyon, para kahit after ng surgery ay hindi na magkakaroon ng grado pa muli. Pangalawa, dapat may stable na grado ng mata sa loob ng 1 taon. Kahit nasa tamang edad ka na usually dapat kahit papano stable na ang grado ng mga mata, kung pabago-bago pa rin ang grado ng iyong mga mata sa loob ng 1 taon, ay hindi pa rin ito ang tamang panahon para ikaw ay magpa-LASIK. Tulad ng sinabi ko, kailangan stable ito at hindi na dapat gumalaw or tumaas pa sa loob ng 1 taon. Again, mahirap kasing gawin ang operasyon kung pabago-bago pa ang grado ng iyong mga mata. Pangatlo, dapat merong malusog or healthy na mga mata. Ang pagkakaroon kasi ng grado sa mata ay isa lamang sa mga sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng paglabo nito. At ang grado lamang sa mata ang kayang palinawin ng LASIK procedure. Kung meron ka pang ibang sakit sa mata na nagkokos ng paglabo tulad ng keratoconus, glaucoma at marami pang iba, ay hindi ka qualified para mag-undergo ng LASIK procedure. Dahil magiging useless lamang ang operasyon kung meron kang ibang sakit na nagkokos ng paglabo ng paningin. Dapat din malusog ang cornea mo dahil ito ang babaguhin at tatamaan ng laser sa LASIK procedure. Pang-apat, dapat wala kang malalang dry eyes. Isa pang mahalagang factor na kailangan i-consider ay yung pagkakaroon ng severe dry eyes or mabilis na pagtuyo ng mata. Kung meron ka kasing dry eyes, ay pwede pa itong mas lumala after ng procedure na pwedeng maging problema sa hinaharap. Meron ding mga systemic diseases or sakit sa katawan
na pwedeng mag-cause ng severe dry eyes. Kaya isa ang dry eyes sa dapat suriin ng ophthalmologist bago ka sumailalim sa procedure na ito. Panglima, dapat hindi ka buntis or nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis or nagpapasuso ng anak, ay hindi ito ang tamang panahon para ikaw ay magpa-LASIK. Dahil ang pagbabago sa hormones ng katawan ng mga pasyenteng ito ay pwedeng mag-cause din ng pagbabago sa kanilang mga grado. So, hindi magiging tama ang pagkuha ng grado ng kanilang mga mata at hindi magiging tama ang magiging resulta ng operasyon kapag ginawa ito. So, dapat ay hintayin muna maging stable ang grado ng mga mata bago sumailalim sa LASIK surgery. Pang-anim, dapat yung cornea ay may tamang kapal. Isa rin sa kailangan examinin ay ang kapal ng cornea. Dahil dapat ang cornea ay may sapat na kapal para sa LASIK. Ito kasi yung titirahin or tatamaan ng laser para mabago ang hugis nito. Kasi kung manipis ito ay hindi ito kakayanin ng laser at hindi na lang itutuloy ang procedure. Pero kung manipis ang cornea mo ay hindi ka dapat mag-alala. Dahil marami pa namang ibang klase ng refractive surgery na pwede mong pagpilian. And lastly, na importante din, ay dapat meron kang realistic expectations. Bagaman mataas ang success rate ng LASIK procedure, ay hindi ito perpekto. Tulad ng ibang klase ng surgery sa ibang parte ng katawan, ay walang 100% na magiging successful ang surgery. Alam naman natin na hindi mura ang LASIK procedure, pero meron pa ring mga risks at complications na pwedeng mangyari during and after the surgery. Ang ibang pasyente ay maaari pa ring mangailangan ng salamin sa mata, pwedeng magkaroon ng glare or pagkasilaw, infeksyon, at marami pang iba. Importante na alam mo yung mga posibleng pwedeng mangyari bago ka magdesisyon. So, paano malalaman kung ikaw ay qualified para mag-undergo ng LASIK procedure? Ang pinakamahalagang hakbang para masabing ikaw ay good candidate for LASIK procedure ay magpa-check up sa iyong ophthalmologist. Ikaw ay sasailalim sa comprehensive eye examination. Doon malalaman kung ikaw ay pasok sa criteria na pwedeng mag-undergo ng LASIK surgery. At kung hindi pwede ang LASIK ay kung ano bang iba pang refractive surgery ang angkop para sa'yo. Marami pang mga diagnostic tests at eksaminasyon sa mata ang kailangang gawin para ma-examine ng maayos at malaman ang estado ng iyong cornea at iba pang parte ng iyong mga mata. Bago mo malaman kung ikaw nga ba ay maaaring mag-undergo ng LASIK procedure. Although LASIK ang pinakakilala at pinakasikat na uri ng refractive surgery, ay hindi lamang ito ang pwedeng procedure para mapawala ang iyong grado sa mata. Maraming options pa ang pwedeng pagpilian kung hindi ka qualified na mag-undergo ng LASIK. So kung interesado ka or kung meron kang kilala na gusto magpa-LASIK, ay i-share mo lang ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam niyo na kung sino-sino ba yung mga pwedeng mag-undergo ng LASIK procedure. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.